Hello mga Mars at mga tita ni Miles, mga uncle. Welcome back to my channel. So, ngayon nakita niyo yung background ko. Hindi pa kami nakaka-uwi. Saturday ngayon, no? June 1st na yata. 6th day namin ngayon dito sa hospital. Kala namin uuwi na kami nung Friday. Kahapon, sana uwi na dapat kami kahapon. Kasi nung Thursday, yung mga blood works ni Miles, kumbaga parang inoobserbahan pa naman nila. Sabi niya, pag naging okay na yung blood work ni Miles ng morning ng Friday, pwede na kayong umuwi. Ang nangyari, nung Friday, kahapon, ay ang blood works ni Miles, instant na maging okay, lalong may nag-drop, may minonitor yung kanyang potassium, sodium, carbon dioxide, kung ano-anong mga iklabo. Hindi siya normal. Hindi siya base, nasa ula siya sa baseline. So, yung kanyang mga, tapos nagkaroon pa siya ng sign na sumuka nga, ganun. Actually, kahapon, nag-ready na akong umuwi. Nakagayak na yung mga backpack namin. Sabi ko, para pagdating ni June, ay okay na yung backpack namin. Tapos, pagdating ng doktor, for release na, mga ganon. Dumating yung doktor mga bandang alauna. Sabi nga niya na yung dugo nga daw ni Miles ay hindi pa safe na iuwi hanggang. So ngayon, sabi na naman ng doktor, tingnan natin ng Saturday ng umaga. So kanina umaga yon, kung ano yung kung magiging okay na yung blood works ni Mike. Kasi nilalagyan siya ngayon ng asin yung kanyang pagkain kasi kulang siya sa sodium, kulang din siya sa potassium, kaya siguro hinang-hina siya. Ngayon, dahil Ilocano blood siya, dapat kumakain na nga siya ng mga ngayon, ding-ding sana. Ng mga bagoong. Sana kumakain na siya ng mga, mga sausawan siguro, mga mangga ng bagoong, mga ganon. Kasi kulang pala siya ng asin sa katawan. Ilocano blood hanapin ng katawan niya mga asin-asin, mga bagoong. Diba? Nakatuli ako mga friend, masakit din yung lalamunan ko dahil walang tulog, pagod, gano'n. So ayan nga guys, no, pang-6 na araw namin dito sa hospital. At gusto kong i-share sa inyo yung karanasan namin ng bilang isang Canadian citizen na Filipino-Canadian citizen. Anong karanasan namin dito na na-hospitalize dito sa Stollery, no? Particular dito, kung sa mga hindi nakakaalam, nandito kami sa Edmonton, Alberta, Canada. Kung sa mga nakakaalam, sa mga hindi pa nakakaalam, no? Ang Canada po isa sa mga meron best healthcare system sa mundo. At hindi ko lang yan opinion, mga friend. May mababasa naman ninyo yan sa Google. At yung mga pag binrowse mo dun yung Canada, makikita mo dun yung mga interesting facts about sa Canada. So isa dun sa mga highlights yung best healthcare system sa mundo, sa buong mundo. So nandun yan sa Google, mga friend. Hindi ko yan nakahaka lang. Ganun doon, mababasa nyo doon, mga friend, no? At isa yan sa mga pinagtatalunan pa rin kung
Ang Canada nga ba, isa sa mga merong pinaka-best na healthcare system. So, sa akin, ay sa aming karanasan bilang may Ate Miles kami, ay waging-wagi kami mga friend na nandito kami sa Canada. Lagi kong sinasabi yan na maraming nagpapasalamat kami na nandito kami sa Canada. Kasi kami ang patunay na isa sa mga nakikinabang ng healthcare system ng Canada. Ayoko nang pagtalunan yung sasabihin nila na free daw ba o hindi. Hindi naman daw free kasi bayad na sa tax. Mga ganun, na tayo doon, labas na tayo doon. Basta sa ngayon nararamdaman namin kung gaano kaganda ang benefits ng healthcare system ng Canada, no? So, nung unang araw namin dito, dumiretso kami sa emergency room. So, nag-park kami sa parking lot. May bayad po dito ang parking lot. So, ang overnight na parking ticket ay nasa $15. 24 hours na yon. Pero kasi dito, natatandaan ko, yung baby si Miles, kasi dahil long-term, siya, lagi siyang na-hospital, may long-term siya, minsan a month nandito kami. Meron kasi ditong tinatawag na yung, yung monthly pass ng parking ticket. Isa-sign ng social worker mo, tapos meron kang discounted ticket price, ticket na, presyo ng ticket nga, para dun sa mga family na may ill na bata na laging balik ng balik dito, ganun. Pero hindi na kami kumuha kasi nga hindi naman namin alam kung magwa 1 month ba kami dito or pauuwin din kami agad. But it's okay kasi nga, lang ba naman yung $15 a month, a day, overnight para sa parking. It's okay sa amin yun. Okay na lang sa amin yun, no? So, bumila kami sa emergency room, tinanong kami ako doon, dahil wala namang pila, nung time na yun, alas 9 ng umaga. Meron mga naghihintay doon, sa waiting area, pero walang nakapila. Nakita nyo naman sa una kong video na wala talaga kami nasa unahan namin, kami lang agad ang dumating doon, kami lang ang nandun. Pero, may mga naghihintay. So, nung in-interview kami sa triage ng nurse, dahil nung nandun kami, may sakit si Miles, may lagnat, tapos sabi ko nagto-throw up, hindi siya makakain. So, in-admit kami agad, pinasok agad kami sa room, hindi na kami pinag-waiting doon sa waiting na area, sa mga pinasok kami agad doon. Naikwento ko naman na in-assist kami agad, sinettle si Miles. Tapos, right away, nung tinawag-tawag na nila, in-x-ray siya agad, tapos blood work, mga ganon. Naghihintay kami sa emergency. Naiakit kami sa sa aming ward, sa room namin, sa 4th floor. Nung in-admit kami, dinala kami sa 4th floor, yung magiging room na talaga namin. Around mga 10 o'clock na. Pero nasa emergency room kami. Yung emergency room na yon, yung sa room ng emergency room na yon, very comfy ka din. Kasi, kung may problema si Miles, atinan ka talaga doon. Tapos, mayroon din doon para sa pag nagbabantay, may washroom, komportable ka kumbaga. Kaya okay lang mo kayo doon. Although walang bed yung para sa nagbabantay. Hindi katulad doon sa 4th floor ngayon, mayroong isang bed para sa nagbabantay sa parents, gano'n. So, although kami, maunang kinuha nung in-assess kasi nga, depende rin yun sa sitwasyon ng pasyente. Pina-priority nila kung sino ang agad na dapat atinan ng needs. Depende kasi yun eh. Kasi yung mga bata naman na nandun sa emergency that time, may mga naglalaro, although nilalagnat sila pero active sila, naglalaro sila. Si Miles kasi pagka ganun, parang madalang na
hindi kami kukunin agad kasi sa style ni Miles kasi prone siya sa seizures, mga ganun. So yun lang, unfortunately, no, kapag ka nasa emergency room ka, pumila ka sa emergency room, emergency room. Although, aatinan ka naman doon, depende sa pangangailangan mo nga. So kami, nauna lang kami dahil badly needed siguro ni Miles noong time na yon. Kasi ang oxygen niya bumababa. Pero marami nakapila. Pero lahat yun, may atin yung depende nga sa pangangailangan mo. Tapos doon sa kung gaano karaming pila or gaano ba ka-active ng bata. Parang gano'n. Uulitin ko, pero lahat yun makikita ng doktor. Lahat yun matitreat ng doktor yun. Gaano man ka simple yung pangailangan nga, gaano man ka major yung needs nung pamilya sa ano na yun, emergency, kaya attend lahat talaga yung mga ganun mga friend, no. Gusto ko lang doon sa mga bagong papunta pa lang dito sa Canada, sa mga bago pa lang at sa mga parating pa lang dito sa Canada, malaking bagay po na magkaroon kayo ng sa unang week pa lang ninyo dito sa Canada. Kailangan nyo na agad i-settle, i-secure yung inyong Alberta Health Card, yung SIN, ganun. Tapos kapag nagkaroon na kayo ng Alberta Health Card, ito po ay nagsasabi lang ako, batay dito sa Alberta ha. Ganito pa kasi naging process namin nung dumating kami dito sa Alberta. So, may papayo ko lang. The first week na nahawakan mo, the first time na nahawakan mo yung Alberta Health Card mo, maghanap ka na agad ng family doctor mo. Yun ang unang-una kong masasabi na dapat mong gawin. Kasi in case na kailangan mo ng treatment or doctor or yung family doctor mo ang magre-refer sa'yo ng mga espesyalista. Kasi hindi ka pwedeng basta pupunta lang dito sa espesyalista nang walang referral ng family doctor. Halimbawa, kailangan mo ng ophthalmologist, ng skin doctor, ng dermatologist, ng mga pagbuntis ka, OB. Hindi ka pwedeng pipila ka lang sa clinic ng OB nang wala kang referral ng doktor. So mag-work po yun, no? Halimbawa, pag pumunta ka sa family doctor mo, tapos sabi mo buntis ka, ganyan-ganyan. So i-write ka ng referral para dun sa ganung clinic, and then hintayin mo yung tawag ng clinic na yon para i-book ka sa kung anong oras, anong booking mo, schedule, ganun kasi ang style dito eh. Kaya, siguro, nasasabi nila na matagal ang sistema kasi nga, referral based ang nangyayari dito. Halimbawa naman, kapag halimbawa meron kang mga kondisyon na kailangan i-trace lagi yung mo, history mo. Halimbawa, meron kang maintenance ng diabetes, meron kang maintenance ng high blood. Yung family doctor mo talaga makakatulong sa'yo kasi pag inopen nila yung yung Alberta Health Card mo, alam na nila kung ano yung history mo, nandun na lahat yung file mo, ganun. Ang nakikita kong sistema ng may family doctor kaysa sa walang family doctor. Although, kung wala kang family doctor, meron pa rin namang ibang option. Katulad ng mag-walk-in clinic ka. Yun naman sa walk-in clinic, kailangan mong pumila, mag-book. Meron din namang pwede mag-book or pwede kang mostly ginagawa doon pagka mag-walk-in ka sa isang clinic na gano'n. Ka pa rin. Sorry. Ka pa doon, ititreat ka pa rin naman nila, bibigyan ka na kanila ng reseta kung anong gusto mo. Halimbawa na allergy ka sa gano'n, o kaya na meron kang ubo ng 1 linggo na, pwede ka rin bigyan nila ng amoxicillin, ano ba tawag doon? Antibiotic, ganyan. Pero nga lang,
hindi kanya pwedeng i-refer. Halimbawa, nagkaroon ka na ng pulmonary dahil sa something, dahil hindi ka, dahil sa allergy mo or ubo ka ng ubo dahil yung amoxicillin hindi nag-work. So hindi ka parang hindi ka nila ma-refer dahil hindi naman sila ang family doctor mo. So mas maganda talaga meron kang family doctor tulad sila Miles, meron pa silang pediatrician maliban pa sa family doctor namin. Ganun. Maliban may family doctor na kami, tapos meron pang pediatrician sila Miles at si Ashton. Ganun. Kaya kami ni June, doon kami sa family doctor namin, sila Ashton naman, dinadala namin siya dun sa pediatrician nila. Automatic. So, ayun nga guys, no. Napaka dito nung sistema nila. Kasi, nung first morning namin sa room, ay you can stop. Maybe next time. Tumatakbo yung bata. Yung first morning namin sa room, dumating na agad yung mga doktor na isang team siyang doktor na mag-a-attend sa kay Miles, no, pakilala sila. Meron doon yung pulmonologist niya, yung lung doctor, tapos respirologist. Yung respirologist naman, alam ko yun yung mga nag-a-advise sa amin ng tungkol sa BiPAP, sa mga oxygen, ganyan-ganyan. Kinukuman sila ng mga lung doctor at saka pulmonologist kung ano. Sila ang team nagti-team up, parang gano'n. Tapos, meron din siyang dietitian, meron din siyang nutritionist, gano'n. Tapos, tapos kinabukasan naman, the next day naman, dumating din yung kanyang pediatrician. Yung pediatrician niya, connected din talaga sa ano nangyari kay Miles. Hindi naman, kumbaga, pag na-hospital dito ang isang pasyente, manonotify din yung family doctor mo, manonotify yung pediatrician. Kaya nagulat ako dumating yung ni Miles na nga siya, ni-notified daw siya na nandito yung kanyang si Miles. Parang gano'n. Pero mostly, ang instruction nandun na sa pediatrician namin. Ayun yung importante mga friend, no? Magkaroon ka ng dito. Yun lang masasabi ko, magkaroon ka lang the moment na mahawakan mo yung Alberta Health Card mo, humanap ka kaagad ng family doctor. So yan kasi makakatulong sa'yo eh. Tsaka pag pero sabi nila ngayon, ewan ko lang mahirap maghanap ng family doctor ngayon. Lumipat kami ng lugar, di ba? Lumipat kami ng bahay. So, naghanap kami ng family doctor. Tanggap naman kami agad. Ibang siguro sa lugar. Sa iba talaga hindi na tumatanggap ng mga new patients eh. Nakakatuwa kasi yung mga friend, no. Nakausap ko yung pediatrician na kasi iba yung pediatrician ni Miles na talagang humawak sa kanya. Pero doon sa ward, meron din diyan pediatrician, kumbaga doktor. Kumbaga nagra-round sa mga pediatrician. Tinanong niya ako kanina kung okay na si Miles, ganyan. Pero mas mabuti pa na mag-stay kayo para ma-monitor pa natin yung blood works niya. So why not naman na mag-stay kami, di ba? Libre naman. Hindi katulad kapag nasa Pilipinas ka, magmamadali kang umuwi kasi isipin mo yung pambayad. Dito naman ay hindi ganun. Kaya lang napansin ko after nung baby pa si Miles, nabanggit ko nung una kong video
na dito ay dati may kitchen, may free ang food, may mga nagdo-donate ng brownies, ng Tim Hortons, ng mga pizza. So ngayon mga friend, wala na siya. Hindi na siya ganun katulad ng dati na may free food. Kapag ka na-admit ka, bawat ward kasi mayroon mga pagkain. Sa fridge nila, kuha ka lang ng mga juice, gatas, mga yogurt. So ngayon mga friend, hindi na siya ganun. Wala nang ganun, nag-cut na rin sila. Nawala na. Kaya bumababa ako para bumili ng pizza. So that's okay. Hindi ganun masyadong mahal tong pizza. Ang binayaran ko dito, isang pizza, tapos itong french fries. Parang $6. $6 ba? Ano ko nga? Ay, $13 pala. Kasama yung drinks. $4 pala yung pizza, tapos yung french fries ay $5, tapos yung root beer ay $3. Mahal pala. So, ayun mga friend, no? Monitor yung kanyang salt sa ano niya, sa kanyang katawan. Ano muna tayo, relax kasi nandun naman si Jun ngayon sa kay Marcia nagbabantay. Ayun mga friend, no, maraming salamat mga kumars, mga angkol. Sa laging panonood, sa mga nag-subscribe, thank you so much. Unang-una, i-recap natin. Kung eligible ka dito na mayroon kang Alberta Health Card, matitreat yung sakit mo. Unang-una dun sa magkaroon ka ng family doctor, magpa-appointment ka doon, tapos kung anong gusto mong, anong concern mo, ay pwede mo sabihin sa doktor mo at ibibigyan ka ng treat o kaya i-refer ka, ganyan-ganyan. Sa emergency naman, pangalawa ay emergency room. Kung urgent ang iyong needs at yung attention na kailangan mong maano mo agad, makuha mo agad, kailangan mo mag-emergency room, pwede rin yun as long as meron kang Alberta Health. Kasi doon sa emergency room, magkakaroon ka na agad ng blood works, ng ang tawag nito, x-ray, mga ganun ba, malalaman mo right away. Tapos pangatlo, yung walk-in clinic, matitreat ka din doon, pero yun ay yung kumaga mayroon din mga minor na concern mo, pwede ka doon. Halimbawa, kailangan mo lang ng mayroon kang allergy, kailangan mo ng reseta, mga ganun. Pero more on further mas maganda na treatment or mas maganda na i-avail mo ay magkaroon ka ng family doctor para ma-avail mo lahat ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi ako masalita mga friend, no? Kasi harap pa rin ako magsalita kasi inubo na ako kagabi. Ayun, thank you so much. Mahaba na yung aking video. Maraming salamat sa laging panonood. Sana makauwi na kami. Maraming salamat. Thank you for watching. Please subscribe. Bye.